Okay, pag-usapan natin itong binalita ng GMA. Okay, GMA News. Na ang headlines dito ay nakalagay dito, Philippines is the third most corrupt in ASEAN according to 2025 Corruption Perception Index. Ayan. At least top 3 na tayo. Top 3 na. Grabe, no? Kung saan nag-top 3 tayo sa negatibong balita pa. Ayan, no? Sa ASEAN countries, pangatlo na po tayo. Okay? Hindi po fake news ito kasi GMA News ang nagbabalita dito. Sabihin nyo, fake news ito. Mga kaalyado nyo itong mga mainstream media na ito. Okay? Sino ba yung pinakauna na corrupt na country? Ang nakalagay po dito is, yung pinakaunang corrupt is Myanmar. Okay? With a score of 16 and a global rank of 169. So meaning rank 16 po ang Myanmar. This is the entire world. Okay? Pero sa ASEAN, pang-una itong Myanmar. Ang pangalawa ay ang Cambodia with a rank score of 20 and the global rank is from 163. Okay? Sino yung pangatlo na bangag na rin ang bansa? Walang iba kundi ang presidente natin sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Pilipinas na ang presidente natin ay si BBM. Meaning to say, noong naging presidente na si BBM, nag-rank 3 na po tayo sa most corrupt countries in the world, which is we are ranked with the score of 32. Okay? And a global rank of 120. Marami pang mas corrupt sa atin, pero at least noon, hindi tayo umabot sa top 3. Ngayon, pagdating ni BBM, top 3 na po tayo. Okay? Auntie Claire Castro. Ibalita mo ito, Auntie Claire Castro, na we are the third top most corrupt ASEAN countries in the world. Okay? So, ano bang dahilan dito? Bakit nagkaganito? Wala na tayong ibang pagbibintangan dyan dahil ito sa mga flood control issue, no? Ang pinag-usapan pa dito flood control. Kaya tayo top 3 na sa most corrupt sa ASEAN. Hindi pa pinag-usapan dito yung Department of Education, Department of Health. Yeah? Ang pinag-uusapan dito, Department of Public Works and Highways. DPWH pa lamang, pero top 3 na tayo. How much more kung i-combine natin itong ibang mga ahensya sa gobyerno, siguro top 1 na tayo. BBM, are you proud of this? Tumatawa-tawa ka pa dyan? Are you proud of this? Ito yung ginawa mo sa ating bansa, BBM. Ikaw ang may kasalanan dito eh. Sasabihin na naman Auntie Claire na, si BBM ang nag-expose sa korupsyon. Siya lang ang presidente na nag-expose sa korupsyon. Kasi Auntie Claire, siya lang naman ang tanging presidente na pumirma sa biggest and the largest corrupt budget sa Pilipinas. Yan ang tamang sagot. Itong si Auntie Claire, may sabi ng taong bayan, may tupak eh. Di syempre, binabayaran siya para ipagtanggol ang presidente. Binayaran siya para atakihin ang mga Duterte. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya?
pinakulong ninyo ang the most loved president in the Philippines na si Tatay Digong gamit ang ICC. Yang ICC na yan, wala nang naniniwala dyan eh. Marami ang nagsasabi, binayaran ang ICC para gamitin bilang kasangkapan. Wine-weaponize ang ICC para i-disarm ang mga kalaban ni BBM. Kasi hindi nila tanggap na kapag nandyan si Duterte, na e-emphasize po ang kapalpakan nitong taong ito. Hindi nila tanggap. Walang utang na loob. Pinalibing ang tatay niya ni former President Duterte dahil sa nagdaang presidente, si Duterte lang po ang may malasakit na pinalibing niya si Marcos Sr. Pero anong ginawa nitong taong to? Ano ang kapalit na ginawa niya sa katraiduran niya? Hinayaan niyang ipakulong si Duterte doon sa The Hague ICC. Kasi meron pong mga nagdududa rin, ginusto rin niya. Maraming ang nagsasabi na di umano, mas tinulungan pa nila ang ICC para ikulong si Duterte. Yan ang balik niya sa magandang ginawa ng mga Duterte sa kanya. Di ba? Kayo, kung i-analyze nyo itong taong ito, isang taong tumulong sa kanya, pinakulong niya. How much more tayong mga mamamayang Pilipino na wala tayong naitulong kay BBM? Do you think may malasakit siya sa atin? Wala. Yan lang ang yan lang ang i-analyze ninyo. Si VP Sara, humingi siya ng tulong sa 2022 election na makipag-tandem para lang manalo siya. Anong ginawa niya kay VP Sara? Hinayaan niyang dumaloy ang impeachment trial. Ginigipit ng mga kaalyado niya. Wala siyang ginagawa. Ganyan siya. Now, if you try to think in the bigger picture, Don Mar, itong si Bongbong Marcos, ang malaking tanong, may malasakit ba ito sa taong bayan? Siyempre, ang sagot ko, wala. Wala nga siyang malasakit kay VP Sara na tinulungan siya. Wala nga siyang malasakit kay Tatay Digong na binigyan ng tamang libingan ang kanyang tatay. Wala siyang pakialam. How much more tayo? Wala. Kayong mga loyalista, if you think na ito, tutulungan kayo, ewan ko na lang. Yan ang katotohanan. Ewan ko na lang. Kasi wala kayo. Wala kayo. Hindi kayo tutulungan nito. Ang alam lang nito, kung ano yung sinabi ni Zaldico. Yun lang. Yan ang alam niya. Ano ba ang sinabi ni Zaldico patungkol dito? Sa kanyang anak, sa kanyang asawa, at itong pinsan niya. Pahirap sa bayan. Ewan ko na lang. So, kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, ano ang masasabi nyo dito sa taong ito? Tiwala pa ba kayo dito? Dapat na ba itong alisin sa Pilipinas this coming 2028 election? Mag-comment kayo, ilagay nyo sa comment section at latag nyo ang inyong opinion para babasahin natin yan. Okay? Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang nakaalam at makaalam na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. Okay? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na. Okay? Walang bayad yan, libre lang yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay?
See you in my next video. Bye-bye.